Sa iba pang ulat, pinaigting pang lalo ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang paghahanda ngayong panahon ng tag-ulan. Tiniyak din nila na hindi na mauulit ang trahedyang dulot ng bagyong Ondoy. Ang buong ulat mula sa aming kasamang si Persilin Pialago. Sino ba naman ang hindi makakaalala sa mga matitinding eksenang ito? Malakas na alon ng ilog, mga naglulutangang sasakyan, at mga kabataang nasa ibabaw ng kani-kanilang bubungan. Isa lang ito sa bangungot na naranasan ng mga taga-Marikina noong kasagsagan ng bagyong Ondoy taong 2009. 68 sa mahigit 500 naiulat na nasawi sa trahedya ay mula lang naman sa Marikina. At isa sa may mga pinakamataas na bilang ng mga biktima ay mula dito sa Barangay Tumana. Sa loob ng 3 taon, naging tahimik at tila nakabango na ang barangay sa matinding sakuna. At kahit nakakaranas ang bansa ng bagyang pag-uulan, kalmado pa rin ang Marikina River. Ang mga residente buong tapang na nanirahan ulit katabi ang ilog na para bang walang nagbabadyang panganib. Pero sa likod ng pagbangong ito, patuloy pa rin ang paghahanda ng kanilang lokal na pamahalaan para sa posibleng susunod na Ondoy. Ngayong tag-ulan, prioridad nila ay ang paglilinis ng kanilang ilog na maalalang umapaw sa tulay na ito noong bagyong Ondoy na halos nasa 20 talampakan ang taas. Yung mga residents din, tinatambak din dun sa mga low-lying area. So, dalawang purpose na yon. So, kaya makita natin kung ano yung basura para ang flow ng tubig tuloy-tuloy. Siya umakyat dito sa tulay. Bukod sa pagkuha ng buhangin na nagdudulot ng matinding pagbara sa ilog, tone-toneladang basura din ang nakukuha ng backhoe na ito. Sa katunayan, nakakadalawang truck o higit pa ang nakukuhang basura sa loob lang ng isang araw. At kahit merong mga nakakabit na alarm system at water level monitoring sa paligid, naka-standby pa rin ang kanilang mga rescue boats sa tabi mismo ng barangay hall. May plano din ang DPWH na maglagay ng slope protector sa pagitan ng Marikina River at Barangay Tumana. Nagsasagawa rin ang barangay ng seminars at trainings para sa kanilang mga rescuers. Yan po, nagkakaroon po kami ng mga paghahanda para po sa aming mga rescuer. Nagkakaroon po kami ng mga trainings dahil yan po, una po yung basic life support and then boat hunting. Kasi hindi naman po pwede yung mga rescuer natin, boat hunting lang, hindi naman po. Dapat po talaga, from the step by step. So, before po tayo mag-boat hunting, in-orient po namin sila sa ganun. Walang pinipili ang sakuna maging sino ka man, pero mas rin na naghanda kumpara sa walang ginawa. Patunay lang daw ng kahandaan ng Marikina ay ang zero casualty noong pagragasa ng habagat. Para sa Telebisyon ng Bayan, Persilin Pialago.